Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw nga kukuha naman tayo ng mga kawayan para sa magiging kusina sa bahay nila Kuya Jimmy. Nakatulad sa ginawang pabahay para kay Tate Antonio. Kaya umaga pa lang ay nagpunta na kami sa Barangay Kalingag para bumili ng kawayan kay Tate Antonio. Good morning sa ating lahat mga bayan. So ngayong araw kukuha kami ng kawayan para sa bahay ni Kuya Jimmy. So kasama ko ngayon si Kuya Jimmy at tutulungan natin siyang maghakot ng kawayan. So dito lang yan kay na Tatay Antonio sa Barangay Kalingag. So dito kami dadaan sa Pilapil. Pakita ko po sa inyo. Kailangan gitna lamang, baka mamaya kasi mapunta ka dito sa gilid ay buslot ka din sa tubig. Yung tanawin. So yun yung pinakang bahay ni Tatay Antonio. Ito yung ginawa namin. Ayan o. Doon si Tatay Antonio, duman kami doon. Ang ganda ng tanawin o. So inagahan namin ng alis para hindi rin gaano mainit. Sakto rin na medyo makulimlim. Dito kayo pupunta. Ayan, ito yun. Kuya. Dito tayo mapunta. Grabe, napakaganda ng tanawin dito, no? Pag yung medyo tumatanda ka na, nagkakaedad, parang gusto mo na naman nirahan dito sa mga gantong lugar. Saan talagang tahimik, puno ng magagandang paligid. Doon na lang ay talagang makakapagpahinga ka ng maayos. Di ba pag bata tayo, iniisip natin paano maglaro, paano makakatakas. Pero ngayon pag matanda ka na, gusto mo na mga ganitong environment, tahimik, tapos ganito narinig mo yung mga makina. Dito ata kuya. Diyan, tama. Si Nanay Gloria daw ay wala dito. Kasi ito yung pinakang bahay ni Nanay Gloria. Nakikita natin sa dulo. Ayan, pag nandun tayo nakikita natin to sa gitna. Siya lang mag-isa dito. Pero pag nasa malayo yung bahay ni Nanay Gloria mukhang maganda, no? Pero ito pala, yung pinakang bahay niya dito ay ano na rin, parang sira na din ng pinakang dingding. So si Nanay Glory daw ay may sakit kaya wala siya dito. Naghahabi pala si Nanay Glory, oh. Daming tanim. Ano kaya to? Ano kaya to? Munggo. Munggo. Ha? Sandaan? Dini kaya? Dini? Dini mari ano? Ano to, daan? Oo, pilapi. Hindi naman po sa baba. Kailangan magaling ka dito mag-balance. Pag hindi ay siya maaga-aga maliligo. Hindi pwede naman tamanan doon. Saan? Kadindanan? Oo. Wala pa naman puntalig yan. Kaso malambot yan. Hindi malambot na ngayon. Malambot pa lang hindi ka. Kaya nga. Hindi na yung bumagbalance. Parang hirap para dumaan din pag may dala ng kawayan. Ayos yun, no? Yan, ito na.
Ikukunin namin kawayan. Magaan na. Ha? Magaan na. Ilan na dali natin ka? Dalawa? May rawa po kayo yung pagdalawa. Isa lang? Hindi kayo mabigat. Yan, si Kuya Jimmy na lamang yung magbubuhat. Medyo masama pa ang pakiramdam ko eh. Medyo hindi pa maganda yung ano ko. Katawan. Bali, babayaran natin to kay Tate Antonio. Ito. Medyo lumiit na kasi gawa ng parang siguro nakaraan. Sobrang lalaki ng kawayan nila mga babayan. Halos parang ganito kalaki yung siguro natuyo kaya medyo numipis. Kaya parang gumaan na rin yung isang kawayan. Okay ka? Ayun? Si. Ang padalong takot ni Kuya Jimmy. Kapit na agad si Kuya Jimmy, napakabilis oh. Ang dami po nung kailangan nagugulong. Daming chito ni Nanay Ding oh. Isiningit ko makapagtanim. Mhm. Sabi ko pag nakawala yun, ang hirap maging walang wala. Kaso hindi makakain si Nanay Gloria kasi Hindi nga. pag kumain ay narayuma, namamaga ang kamay. Sarap nito sa sa ginatan. Joy! Joy! Mahal daw na dito, Kine. Mahal na dito. Ano to, Nay? Dami na to ayo. Ang dami to, Nay. Dami na oh. Dagdag yung kabila dyan, baka meron hindi makita. Ano yun, Nay? Matutuyo na. Magulang na yan. Eh, pwede pang putulin. Eh, pagkalaang musli ang balat, hindi kundi himay na nga. Agulang. Yan, na maglagwari. Ay, ang isa, oh, yan. Nalala kong apala, yun, isang araw. Dami. Bigay ko nila sa mga bata. Hanggang. Wala na kang wala nang kamatis ngayon, Nay. Wala nga ni, magatanim pala ang sana bago nagkaganari ako. Oo. Aray ko. Aray. Dapat malunggay dapat ang nainom ninyo o ang ulamin. Malunggay. Malunggay na may bawang. Ah, Yun, okay na yun. Lagyan lang ng konting asin, ayos naman din. bibili pa naman, ay naubusan na ng bawang din eh. Pag malabas ka pa, saka maka. Ayun lang pag malabas pa ho, no? Naubusan na. Ay, okay na ito. Marami na doon kaya na itutoy, oh. Sige, ari pa naman natin yung mga to. Gugul lang din lang yan. Ilan din mabawasan kung hindi kumulang, natandam bigla ang katawan. Pag tumanda, ay, makagumulang na yung bunga. Oh, dami niyan. Ang dami naman.
Dalawang Tama na to nanay, baka naman magkarayong ha. Bahala ka na dyan. Tama na po ito. Sobra-sobra na eri. Nakabigyan ko na lang si Kuya Jimmy dito. Sino? Yan po si Kuya Jimmy. Tama mo? Oh, yan po yung ano, apagawa ng bahay. Ano on? Oh. Wala natuto dyan sa kabila dyan. Wala na. Yung favorite yung luto dito mga babae, no. Sa akin parang ang gisa-gisa lamang. Oh. Dami. Yan, dami oh. At habang kumukuha ng kawayan si Kuya Jimmy, nilagahari ko naman ang mga kawayan na nakasukat sa kanilang kusina. Para mamaya ikakarga na lang sa tricycle. Ilagay na namin yung ano kalahati nung nakuha natin na kawayan. Yan, so bali meron pa dun. Ito pa. So nilimitahan lang muna namin yung paglalagay ng kawayan para hindi ganong ma-stress yung motor. Baka kasi mamay sumabog yung gulong. Yan, so bali tinatali na ni Kuya Jimmy at dadali na dun sa bahay nila. Yan. Dalawang balik. Pagod. Grabe init. Kahit ganito pala yung sobrang init oh. Sabag ang ating pawis. Basong basa yung damit ko. So dito na kami sa bahay ni Kuya Jimmy. At ayun si Tatay rin eh. Nagagawa na pala doon. Yan. Naayos na yung pinakang dingding ng bahay. So ito binababa. Babalik pa kami doon para kunin naman yung 4 na kawayan pa. Pangalawang hakot kawayan, alas 12. Grabe init. Lalagyan na agad natin para malagyan na ng sahig yung bahay ni Kuya Jimmy. Okay lang ito kaya ganito. So hindi na namin hinati-hati gawa ng kasi mamaya sayang lamang yung matitirang sukat. Kaya ganito lang kahaba. Kasi yung una ay gisang sukat noon para sa sahig. So ito ay kinalahati na lamang. Para di masayang yung matitirang kawayan. After 40 minutes sa biyahe, safe kami nakarating sa bahay nila Kuya Jimmy. Kaya agad namin binaba ang mga kahoy para maasikaso at may lagay sa kusina nila. At bumili na rin ng plywood para sa magiging kwarto nila. Sinusulit ko na rin kasi na may nagagamit pa tayong tricycle para din makatipid sa pamasahe. Kaya agad kami dumiretso sa bilihan at sinama ko na rin si Kuya Jimmy para may tagatali naman. At ito na muna ang ating update sa ginagawang pabahay para sa pamilya ni Kuya Jimmy. Konting kembot na lang ay matatapos na at pwede nang matulugan nila. Hindi ko na nga rin nakunan yung iba pang paggawa dahil busy nga tayo sa pagkuha ng kahoy at pamimili ng iba pang materyales. Kaya salamat sa inyong pagsama ngayong araw. Sana napasaya ko kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta rin. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. God bless you.